Stay sa left corner. Allen, stay sa left corner. Magandang hapon po. Nais ko po sanang tuloy ng atensyon. Maraming salamat po. So, nandito po tayo ngayon upang magkalat ng impormasyon tungkol sa makalat na leptospirosis sa ating barangay. So, nais ko po sanang may pakilala ang ating emergency response team. Ayun, so magandang umaga po sa lahat. Narito kasama ko po si Kelly, no, ang aming karaway ngayon, at saka si Hannah, ang ating nurse for today. Bakit po kayo magsulat? Bago po kami masimula, may ipapalat po na kami sa inyo. Ayan, yan po ang karaniwang sanhi at sintomas ng leptospirosis at ito ay karaniwang nararamdaman simula 4 hanggang 14 na araw matapos ma-expose sa Leptospira bacteria. Ito po ang tinatawag na incubation period. Ngunit ano nga ba ang leptospirosis? At anong maaari natin gawin kung sakaling magkaroon tayo nito? Sa pagkakalam ko, madalas na ako sa ng mga ganun. Tama, karaniwang nakukuha ito sa tubig na nakontaminate dahil ang leptospirosis ay isang dulot ng bakterya na kumakalat sa pamamagitan ng ihi ng hayop katulad ng daga. Gaya sa video, kadalasan itong nakukuha kapag tayo ay lumusong sa baha. Ano nga po ulit ang sintomas nito at paano po ito maiiwasan? Ang mga sintomas po nito ay lagnat, pananakit ng katawan, at walang gana kumain. Narito ang isang video na ginawa ng aming team upang ipakita ang first aid steps kung sakaling ma-expose sa leptospirosis. Hand washing should take you about 1 minute. Use a timer or count from 1 to 10 in each of the following steps. Wet hands with water and apply enough soap to cover all surfaces of the hands. Let the water run smoothly to avoid touching the tap later on. Rub hands palm to palm to obtain a good quantity of foam. Then rub right palm over the back of left hand with interlaced fingers, and vice versa. Rub again palm to palm with fingers interlaced. Rub the back of your fingers to opposing palms with fingers interlocked, repeating this action for each hand. Rub rotationally left thumb clasped in right palm, and vice versa. To clean the tips of the fingers, rub rotationally backwards and forwards with clasped fingers of right hand in left palm, and vice versa. Rinse hands thoroughly with running water. Dry hands thoroughly with a single-use towel. If the tap is not elbow-operated, use this towel to turn off the tap without touching it directly. Your hands are now clean and safe. Everyday foot care is very important to prevent infection and other foot ailments. The best way to wash your feet would be with a washcloth, soap, and warm water. Make sure to wash your entire foot and in between the toes as well. Rinse the soap off entirely. Dry your entire foot, especially between the toes, to avoid excess moisture, which can cause athlete's foot and other skin irritation. Moisturize your feet daily. After a shower or bath is best,
as it helps retain moisture and fully absorb moisturizer. Avoid moisturizer between the toes to help prevent athlete's foot and other irritations. Make these steps a part of your daily routine in order to continue to put your best foot forward. Paano naman pag na-expose na sa baha? May gamot po bang dapat gawin? Yes, meron. Ang doxycycline ay isang antibiotic na maiinom bilang pang-iwas sa leptospirosis. Pero paalala lang po, kailangan may gabay ng health worker or doctor bago uminom ng kahit anong gamot. Kapag may sintomas na, huwag na po tayo maghintay. Magpatingin agad sa barangay health center o hospital para magbigyan ng accountants. Yun lamang po at maraming salamat. At yan po ang mga dapat nating tandaan tungkol sa leptospirosis. Mas mabuting mag-ingat kaysa sa magkasakit. Iwasan ang baha, maghugas lagi ng kamay at paa. At kung may nararamdamang sintomas, huwag baliwalain. Kumonsulta agad sa doktor or health center. So maraming salamat po sa inyong oras. Sana ay mas maging maingat po tayo at alagaan ang ating kalusugan. Ingat po sa pag-uwi.